Sa akin to. Kasi pag sa akin lang nanggaling to, bias. Siyempre, kalaban ako sa politika eh. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon po, today's video, Yorme, Binueltaan, si Mayora, at ang buong Team Lacuna. Pinuna ang pagkabalik ng dugyot sa Maynila, pagtaas ng krimen, at pagbabalik ni Eddie at Patty. Yan guys. Pero bago yan, siyempre huwag natin kalimutang i-shout out ang mga Esconians forever. So, ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sa mga Esconians forever, mabuhay po kayong lahat. At siyempre, love, love, love. So, yun na nga guys. Bumelta na itong si Yorme. Kasi, di ba, napansin natin talagang binabato kay Yorme yung utang na binaon down sa utang yung Maynila, di ba? Binenta yung ari-arian ng Maynila. Yung mga ginawa ni Yorme na mga projects, naging sakit na ulo daw nitong si Mayora. Di ba? At naging taksil daw siya sa kanyang dating partido na Asenso Manileño. Yan ang mga mabibigat, di ba? Mga paratang, mga paninira kay Yorme. Pero ngayon guys, bumuelta nga siya para unahin mga nagsibalikang tinanggal niya nung panahon niya. Di ba? Na nakita ng lahat, hindi lang dito sa Maynila, sa Pilipinas at sa ibang bansa na naging maayos, naging malinis, naging tahimik yung krimen, di ba? Na sobrang laki ng kinabawas, di ba? Nawala si Eddie at si Patty at talaga namang naging masinop ang gobyerno ni Yorme, di ba? Kaya dito guys, sa video na ipapalabas natin, ay talaga nga siya na mismo ang pupuna kung ano ang nangyayari ngayon sa Maynila. Mukhang lahat ng ginawa niya yung nagawang nabaliwala lang. Dahil ang pinagsikapan niyang gawin noon, akala niya na itutuloy nitong si Mayora ay hindi naman pala kabaligtaran ng lahat nangyayari. Di ba? So, si Yorme guys, hindi naman siya naninira, kundi real talk lang sa kanya. Siyempre, alam naman natin guys, pag sinabi mong real talk, totoong nangyayari, di ba? Totoong nangyari, di ba? At ano yung sitwasyon ngayon, ikukwento mo lang. Ganun kasi si Yorme guys, di ba? Pagka siya bumanat, nagkukwento lang. Hindi naman siya talaga direktang naninira dahil ang kwento niya ay totoo. Kung siguro nagkukwento siya ng hindi naman totoo, paninira talaga yun. Kaya dito, sa video na ipapalabas natin, talagang pinuna niya lahat ito. Dismayado na siya, talagang disappointed na guys, dahil kahit tayo, hindi lang naman siya. Kahit tayo, napansin natin yan, bumalik ang pagkadugyot sa Maynila, tumaas ang krimen, at ngayon, mas malinaw pa guys, sa sikat ng araw, ay yung pagbabalik ni Eddie at Patty sa dami ng tent, sa dami ng mga vendors, sa kalsada, lalo na sa Divisoria. Di ba? Kaya talagang guys, kailangan na natin ibalik si Yorme. Dahil nasira lang o na walang halaga lang o binaliwala lang yung mga ginawang pagsisikap ni Yorme para mapaganda, mapalinis, di ba? At purihin ng Maynila sa kanyang mga ginawa. Na kung saan ay kanyang mga dating kapartido na Asenso Manileño, ay pilit tayong binubulag, di ba? Binubulag tayo guys. Na lahat ng ginawa ni Yorme, nung kapanahunan niya, nung kasama-sama nila, ay talagang pinupuri. Pero ngayon, di ba? Talagang wala nang ginawang maganda. Si Yorme, puro pangit na lang at puro sakit ng ulo ang iniwan sa Maynila. Yun ang kanilang sinasabi ngayon. Kaya narito guys, panoorin po natin, pero huwag niyo kalimutan, like, share, and subscribe po. At siyempre, yung comments nyo guys, napaka-importante nyo. Ito yung suporta natin, simpatsya natin, at para pag maraming nakanood ng video natin guys, mas maraming bumoto
kay Yorme dahil sa kanyang kwentong totoo lamang. Hindi paninira, kundi ang katotohanan ang kanyang pinupuna. Alright guys, so hanggang dito lang po ang inyong susunod kong vlog. Thank you very much for Manila. God first. Sabi to. Kasi pag sa akin lang nanggaling to, bias. Siyempre, kalaban ako sa politika eh. Pero hindi napapansin ko. Pero hindi ko alam kung napapansin nyo din. Kaya kayo ang sasagot ito. Nay! Tay! Lodot ko lang ko. Napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit yung Maynila? Uy! Talaga? Talaga? Napapansin nyo rin. So hindi malabo mata ko. Kasi napapansin ko din eh. Okay, lumayo. I challenge you now. I challenge you. Ito, katuwalan. Sakto kasi ito rito eh, Binondo. Sakto kasi doon sa Nicolas eh. Saktong-sakto itong kwento ito. Kung maalala ninyo, for 30 years, hindi nyo mapakinabangan ang Recto, Juan Luna, at Soler. Tama mali? Noong naging mayor ako, 48 hours, nawala silang lahat. Tama mali? Pinagdudahan pa ako, sabi, nagpapataas lang ako ng presyo. Tama mali? Dahil dyan sa Divisoria, maraming Eddie at Patty. Kilala nyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Patty sila. Tama mali? Nay, tay, anong sinabi ko sa inyo noon? Ano ang kinompromiso ko sa taong bayan? Habang ako'y mayor, pag yan nabalik, tumanggap na ako. Tama? Sinabi ko ba yun sa national television? Natapos ang termino ko, wala nakabalik. Hanggang ngayon, napapakinabangan ng taong bayan ang kalsada niya. Tingnan nyo ngayon. O, katuwaan lang. Malilibre ko kayong tanghalian. Kasi ninyo, nagbabalikan na sila Edith Patty. Blue and 10. 1.5 sa araw. 500 araw-araw. What's happening was? Nung araw, nag-aalisan ng Tolonges dito. Oh, alam niyo ba itong Binondo? Bibigyan ko kayo ng idea para ko kinulong ang Binondo sa mga kriminal. Sabi ko sa Lespo, Ingress, Recto, Avenida, Tabing Ilog, Delpan, lagyan nyo yan ng checkpoint para pag may nang hold up sa loob ng Binondo, hindi makalalabas agad. Yan ang nangyari naman. Kaya nga lahat ang ninenervyos na kriminal dito ayaw pumasok sa Maynila. At nung araw, ang gobyerno, meron sa umaga, meron sa tanghali, meron sa hapon, meron sa gabi, meron sa madaling araw, walang tulugan ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Nilinis ko, inayos ko. Natatakot na mga Tolonges na gaalisan na sa Maynila. Tatatlong taon lang ako nawala. Anong nangyari sa atin? Bakit tayo ngayon number 1 na sa crime index sa buong Southeast Asia? Alam niyo ibig sabihin niya? Patayan dito, patayan doon, holdapan dito, holdapan doon, snatching dito, snatching doon. Jumper, bumalik na naman sa atin. Kotong dito, kotong doon ng mga enforcer. Pinagkukutosan ko na nga nung araw yan eh. What's happening to us? Remember, lalo na kayo, matatanda na kayo. You've been living here all your life. Your children growing up here. You're doing business here. Nag-aaral ang anak ninyo. Nakatira kayo dito. Ano nangyari sa akin? Nay, tay, manonood ko na ako. Gusto niyo bang bumalik ang gobyernong mabilis kumilos? Talaga? Sigurado kayo?
Make Manila great again. Pang-apat at panghuli na para uwian na. Eh kasi pag umabot ng gabi to, mag-aabono pa si Apple Nieto. Chihuahua. Tay, lolo't lola ko. Ako'y walang ikinubli sa inyo. Ang gobyerno ng Maynila ng panahon transparent. Every Friday, for the first time in history ng city government ng Maynila, may nagre-report. Mayor ang nagre-report. Naalala niyo yung capital report? Every Friday. I tell all the stories, what happened and transpired, complaints being given action by the government. Now, itong mga dati kong kasama, partikular na si Chihuahua, nung araw, puro sila papuri sa akin. Totoo naman. Hindi naman tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Lahat yan pinupuri ako. Para tayo sa loob ng simbahan. Papuri sa akin. Papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Ang sabi nila, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yan? Gusto niyo malaman ang sagot? Gusto niyo malaman ang sagot? Abay, dapat lang. Pera ng taong bayan itong pinag-uusapan natin. Tama ba? Sabi ko sa inyo, wala akong kinukumli. At ako, lahat ng ginawa ko, pinaninindigan ko. Lalo na't kapakanan ng taong bayan